Kabanata 121. Talagang malakas ang mga Zanes kahit wala silang maraming Agils. Isa lang ang alam natin, at lagi silang nakakulong, nagte-training sa kung saan. I doubt even the Zanes itself know where they are locked. Gayunpaman, alam namin na ang mga Zanes ay hindi maglalakas loob na tutulan kami. Kahit na mayroon silang proteksyon ng mga lead, mahihirapan ang mga lead na magbigay ng anumang tulong, na napakalayo sa Starlight at lahat. Ulat ni Zephyr, na ikinagulat ng mga pinuno. Sa suntok na ito, ipapaalam namin sa lahat ng Starlight na ang Khan ay hindi dapat tawirin. Hindi na kami ang Khan na dati. At saka, oras na para makita kung nagbunga ang pagsasanay ng ating Khan Riders. Desididong sabi ni Zephyr, bakas sa kanyang mga tingin ang kanyang paninindigan. Sa gabi, tahimik ang buong Starlight. Biglang, ang malalakas na ingay ng mga kabayo ay tumagos sa kalangitan sa gabi, na sinundan ng pag-ugong ng mga paa. Sa gabi, tahimik ang buong Starlight. Biglang, ang malalakas na tunog ng mga huni mula sa mga kabayo ay tumagos sa kalangitan sa gabi, na sinundan ng pag-alingaw-ngaw ng mga paa na yumuyurak sa lupa. Dumating ang isang alon ng enerhiya. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tanging ang silwete ng humigit kumulang 10 o higit pang mga sakay ang maaaring makita, at bumagsak sila sa katahimikan. Sa gabing ito, sa wakas ay mapapatunayan ng Khan Riders ang kanilang sarili na sila ay karapat-dapat na maging personal na sinanay na militia ni Zephyr. Finally, some action. I can finally test my mettle. Walang ibang makakatalo sa akin kundi si Agils. Hahaha. Tumawa si Mason Khan, isang mahusay na palakol na nakasuot sa kanyang likod, talom ito na kasing tallest ng gasuklay na buwan. Tahimik. Umbre Khan hissed. Si Mason ay hindi natatakot sa anumang bagay, gayunpaman ang pagsirit ni Umbre ay sapat na upang patahimikin siya. Gayunpaman, tahimik na bumulong si Mason, "Damn buzzkill, once I'm stronger, I'm gonna beat your *s. Ang hamon ni Mason ay naging tahimik sa lahat. Tunay na malakas si Mason, ngunit bahagyang mahina kaysa sa Umbra. Si Umbra ay halos hindi nagsasalita, ngunit madalas na nagsasanay ng husto, kaya mabilis siyang naging pinakamalakas na rider. Nandito na tayo. Mabilis na lumapit ang mga Shadowmere Riders sa gate ng Zane. May kumpiyansa at walang humpay na tingin si Zephyr. Ngayong gabi, ang kapalaran ng Khan ay tatatakan. Lahat, magpakatatag. Huwag mo kaming ipahiya sa pamamagitan ng pagkamatay sa pintuan ng mga Zanes. Napasigaw ang binata sa kanyang militia. Naiintindihan. Ang 14 na rider ay sumunod na may mariing tugon. Binunot ni Zephyr ang kanyang espada, at itinutok ito sa pintuan ng Zane. Tonight, we feasting in the Zane halls. Sa isang dagandong, ang mga rider ay sumugod, ang kanilang espiritu ay nagpadala ng mga shockwaves sa buong gabi. Sino dyan? Tumigil ka nga. Zaneland ito, walang pwedeng pumasok. Sigaw ng isang gwardya nang makitang dumating ang mga kabalyero. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang sandata, at maingat na pinagmasdan si Zephyr at ang kanyang mga rider. Isa sa mga guard ng Zane ang naglabas ng kanilang polearm, iwinagayway ito sa hangin, at nagpasabog ng sunod-sunod na pagsabog ng enerhiya. Hindi masyadong malabo. Pati ang mga bantay nila ay malalakas dito, napahanga si Zephyr. Kaagad, binunot ni Zephyr ang kanyang espada, nagpadala ng kumikinang na mga bituin sa langit at nagsalita, "Attack!" Isang alon ng bladed energy ang dumaan sa volley ng guard, na naghiwa-hiwalay sa kanya. Ang pag-atake ay hindi tumigil doon dahil mabilis nilang natapos ang nakapalibot na mga battlement. Ika-6 na slash. Sigaw ni Zephyr. Kabanata 122. Hindi nagdalawang isip si Zephyr, at agad niyang pinatay ang lahat ng mga gwardya na naruroon kasama ang kanyang slash. F*6. Inaatake tayo. Patunog ang alarma. Para armasan ang mga lalaki. Inaatake tayo. Dinig na dinig ang mga hiyawan ng natatakot na mga tanod ng Zane, na yumanig sa kuta ng Zane. Ha. Kunin mo ang palakol ko. Mason heckled, battle axe sa kamay.
Inikat niya ang kanyang sandata sa paligid at sa kanyang mirror, na bumubuo ng pagkakahawig ng isang mahusay na itim na panther. Sa bilis ng kanyang kabayo, marami ang naputol sa kanilang kinatatayuan habang siya ay madaling dumaan sa kanila, sa bawat mabilis na galaw ay nagpapadala ito ng mga spout ng pulang-pula sa langit. Ang isa pang rider ay nagpadala ng mga sunod-sunod na pag-atake na lumipad patungo sa mga pangunahing tarangkahan, na nagpapadala ng alikabok at mga maliliit na bato na lumilipad kung saan-saan, na nagwawasak sa mga batong pintuan kung saan sila nakatayo. Sa isa pang kaguluhan, ang dating magagandang pinto ay naging abo. Ang aggressor para sa naturang pag-atake ay walang iba kundi si Leo. Bagamat isa lamang siyang lakas ng level 7, lumakas siya sa kanyang pagsasanay, nagawa niyang ganap na isama ang metal sa kanyang mga kalamnan, buto, nerbiyos at fibers. Ang kanyang mga pisikal na katangian ay hindi kapani-paniwala. B***starred. Hooders attack my home. Isang malakas na dagandong ang dumating, na sinundan ng pagpapakita ng maraming Zane sa mga bubong ng Zane. Ang kanilang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang ekspresyon ay malamig at maayos, ang kanyang katawan ay payat ngunit may tono, ang kanyang mahabang buhok ay umaagos sa hangin, isang maningning na kalaban. Naglabas siya ng mga dumadagandong na alon ng enerhiya, ang enerhiyang natipon sa likod niya ay nagsisilbing ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tumilapon ito at lumingon sa likod ng lalaki, at nabuo sa loob at labas ng isang corporeal form, ito ay nagsilbing isang testamento sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya sa ilalim ng kanyang sinturon. Makikitang hindi yumuko ang lalaki, dahil halos hindi niya mapigilan ang lakas na nasa loob niya. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kanyang mga antas ng enerhiya ay nasa mga limitasyon na maaaring kunin ng kanyang katawan. Ito ay ang Panginoon ng Zane, si Quincy Zane. How dare you come to my house, and attack us in our sleep? Ang iyong katangahan ay walang hangganan. Tanong ni Quincy, umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong courtyard. Ang B***starred na ito ay nasa dulo ng strength iceberg. Siya ay halos isang ganap na agile. Napaisip si Zephyr habang nakapikit sa Panginoon. Napagpasyahan niya na si Sylvester Sun ay maaaring maging mas mahina kaysa sa kanya. Ang mga antas sa pagitan ng mga manlalaban ay isang magaspang na pagtatansya, ito ay halos hindi tumpak sa pagtukoy ng tunay na kapangyarihan ng isang tao. Kahit na marami ang magsasabi na ang mga taong lakas ng level 9 ay kwalipikadong maging malalaking aso sa Starlight, marami sa kanila ay walang dod ang madudurog ng iba pang 9 sa buong Ohi Dynasty, na marami sa kanila ay nagmula sa mas matanda, mas makapangyarihang mga angkan at pamilya. Bagamat si Quincy ay ginawang siyam, halatang mas mataas siya kaysa sa iyong karaniwang lakas ng level 9 fighter. Nagtipon ang Khan Riders sa likod ni Zephyr, at bawat isa sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga sandata habang naghihintay sa kanilang susunod na utos. Pare! Si Zephyr Khan yan. Ang lumpo sa fiancé ko. Isang galit na boses ang sumigaw mula sa malayo, si Opal naman ang maya-maya'y sumunod para sumama sa panig ng kanyang ama. Puno ng galit ang mga mata niya kay Zephyr. That is Zephyr. Emph! What a brat! How dare you come to my house and disrespect me like this? Your win against the sun must have gotten to your heads. Do you think you can conquer us like you did with the sun, just like that? Tama na. Sabi ni Quincy habang kumikinang ang kanyang mga mata, bago niya pinaputukan ang kan ng may diskriminasyon. Sumakay ka, kan ko. Sumakay ka. Pasulong. Utos ni Zephyr habang nakataas ang espada. Ang 14 na rider ay umungal habang sila ay umaalingaw-ngaw gamit ang kanilang mga nakabrand na sandata, na sinisipa ang alikabok at uling sa daan. Emph! Sambit ni Quincy, na nakatingin kay Zephyr. Mamatay ka, si *R. Sigaw niya habang nakaharap ang mga palad niya pababa. Isang bugzo ng enerhiya ang mabilis na nabuo sa paligid ng Zephyr, ito ay lakas na parang brick wall. Sa isang pag-ikot ng kanyang mga palso, ipinadala ni Quincy ang pader ng durog na enerhiya na humahampas kay Zephyr, at pinatag nito ang lahat ng nasa loob nito. Kabanata 123. Humihingal si Zephyr habang kumikinang ang kanyang talon ng Sixth Slash.
Sigaw niya, at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Bagamat karaniwan ang pamamaraang ito, ang mga hitsura nito ay lubos na nanlilinlang, ito ay dahil nagdala ito ng maraming kapangyarihan, at talas. Nagpadala si Zephyr ng napakalawak na madugong alon upang kontrahin ang pag-atake ni Quincy. Ang dalawang kapangyarihan ay nagsagupaan sa isang boom, na sinundan ng mabilis na mga tunog ng isang bagay na napunit sa hangin. Sa isang hampas, ang talon ni Zephyr ay tumusok, napunit, at naputol ang pag-atake ni Quincy. Ito ay malinaw na ang pag-atake na ito ay walang iba kundi isang abala sa kanya. Bagamat malapit nang maging agile si Quincy, isang lakas pa rin ang isang lakas. Higit pa ang kakailanganin upang makapasok sa susunod na antas. Ano? Napabuntong hininga si Quincy, hindi mo ari kung paano ipinagkibit balikat ni Zephyr ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, si Zephyr ay isa pa ring lakas ng level 8 sa marami pang iba. Ito ay isang kakaibang pagtuklas, walang duda. Inakala lang ni Quincy na si Zephyr ay si jockey para matalo si Noah Lead. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nalaman niyang hindi siya maaaring magpabiye sa harap ng bata. Panginoon ko, mag-ingat ka. Tawag ng isang miyembro ng isang Zane, ngunit mabilis itong sinundan ng sigaw ng paghihirap. Agad na pumasok si Quincy nang makita niya si Zephyr sa harap niya sa isang kisap mata. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng pinuno ng Zane, tiyak na mamamatay si Quincy, kung hindi pa siya namatay. B*****. Umungol si Quincy, at inatake siya muli. Bagamat mabilis at maliksi si Zephyr, kumpiyansa si Quincy na mapapatay niya ito. Bata ka pa, sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo? Akala mo ba talaga na sisirain ng 14 sa inyo ang angkan ko ngayong gabi? Humalaklak si Quincy habang ang kanyang katawan ay mabilis na nag-agos ng malakas na enerhiya. Sa isang iglap, nanginig ang lupa habang ang bawat batis ay nagkaroon ng corporeal na anyo, bawat isa sa kanila ay nakadirekta patungo kay Zephyr. Ang lupa ay sumabog habang ang mga daloy ng enerhiya ay bumababa dito, na lumilikha ng mga butas at kanal sa lahat ng dako. Bukod dito, ang lupa ay pinainit sa isang nagninangas na apoy, para bang isang bulkan ang sumabog sa ilalim ng kanilang mga paa, na yumanig sa lahat ng bagay sa paligid. Pasulong. Utos ni Zephyr, hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Sinindihan ni Zephyr ang Lightfoot, at umiwas sa bawat batis na parang wala lang. Sa bawat malakas na hakbang, lumukso si Zephyr sa hangin, at nagpatuloy sa pagsayaw sa kahabaan ng kalangitan sa gabi, umiiwas sa batis ng batis. Ano? Umiyak si Quincy, nagmamadaling ginalaw ang kanyang lakas para subukang pigilan si Zephyr. Ika-6 na slash. Madudurog sa lupa. Sumigaw si Zephyr ng battle cry, inihanda niya ang 7th slash attack sa isang kamay, at inihanda ang earth-shattering na suntok sa isa pa. Ang kanyang dalawang signature moves ay malapit nang i-display noon at doon. Hindi nakayanan ng mga daloy ng enerhiya ni Quincy ang pagsalakay ni Zephyr. Napaatras lamang si Quincy kapag nahaharap siya sa napakalakas na pag-atake. Biglang umiyak si Quincy at sabay cross ng kanyang mga braso, dalawang malalakas na puwersa ang sumabog mula sa kanya, na siyang nagpahuli kay Zephyr. Ano? Bulalas ni Zephyr, hindi inaasahan ang pamamaraan ni Quincy. Ang pamamaraan na ginamit ng Panginoong Zane ay isang bihirang isang kakaiba sa gayon. Isa itong range technique, isa na nangangailangan ng user na ipatawag ang kanilang mga enerhiya mula sa malayo, sa isang dummy upang gawin ang labanan para sa kanila. Sinadya ni Zephyr na wakasan ang Zane Lord ng mabilis at malapit, hindi niya inaasahan na magiging tuso ito. Hahaha. Zephyr, naging overconfident ka. Kahit gaano ka pa kalakas, lagi kang mahuhuli na parang daga sa bitag ko. Mamatay ka na parang peste ka. Kabanata 124. Ang dalawang daloy ng enerhiya ay mabilis na naging mga kamao, bawat isa ay nagdadala ng 1,000 libra na halaga ng lakas. Sigurado si Quincy na hindi makakayanan ni Zephyr ang ganoong kalakas na pag-atake. Tiyak na matapang ang batang ito. Hindi ba't 16 years old lang siya? Akala ba talaga niya matatalo niya tayo? Tunay nga,
Ang ating Panginoon ay isang lakas ng level 9, isa na nasa kanyang tuktok kahit na. Tiyak na hindi siya mahihirapang disiplinahin ang isang masungit na brat. Emph, ang iyong maliit na pakikipagsapalaran ay natapos na. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga Zane sa nalalapit na pagkamatay ng mga walang tigil na nanghihimasok. Tanga *S. Napangiti si Zephyr sa masayang tingin ni Quincy. Nagtaas ng ulo si Zephyr at sumigaw ng malakas para marinig ng lahat. Tama na. Si Zephyr ay nagtiis sa kanyang nakaraang buhay. Maraming mga aral at alaala ang nadala mula noon, marami siyang hindi nakikitang mga galos sa labanan na nagturo tungkol sa buhay. Maaaring makipaglaban si Zephyr sa tunay na Agils, hindi siya magkakaroon ng isyo na humarap sa isang maliit na lakas ng level 9. Gaano man kalakas si Quincy, hinding-hindi niya ito magagapi. Saglit na nanginig ang katawan ni Zephyr, bago sumabog mula sa kanya ang isang tidal wave ng enerhiya. Ang pag-atake ni Quincy ay muling nawasak, sumunod si Zephyr sa pamamagitan ng pag-ulos ng kanyang espada, at diretso itong tumusok sa katawan ni Quincy, na ikinagulat niya hanggang sa kaibuturan. Hindi. Napabuntong hininga siya, nang makitang tumagos ang talon ni Zephyr sa kanyang katawan, hindi niya matanggap na kamamatay lang niya ng kanbrat. Takbo Brandon, tumakbo ka. Hanapin ang aming tagapag-alaga, ipaghiganti mo kami. Umiiyak si Quincy habang hawak niya ang espada ni Zephyr, umaasang mapipigilan si Zephyr sa pagpatay sa kanyang anak. Pare. Umiiyak si Brandon, nanlalaki ang mga mata at nanlalabo dahil sa luha, hindi maproseso ang imaheng nasa harapan niya. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng kanyang ama, paanong mapapatay ng 16 na taong gulang na tirat ang dakilang Quincy Zane. Sisingilan. Sa sandaling iyon, sa nakapalibot na mga patlang ng Zane, dumating na ang backup ng mga kan, at mabilis silang umangkas sa kuta ng Zane. Tumakbo. Sigaw ni Quincy, naubos niya ang huling lakas niya para pigilan si Zephyr at ang mga riders niya. Ang kanyang huling pagtulak ng kapangyarihan ay napakalaki, sa isang iglap, walang kan na makagalaw. Tumakbo. Walang magawa ang Panginoong Zane sa kanyang mga tauhan. Isang dagandong ng paghihirap ang pinakawalan ni Brandon, ang enerhiya sa paligid niya ay magkasabay na tumulo. Tumakas siya sa tulong ng iba pang Zanes. Napabuntong hininga si Zephyr, pinupuno ang kanyang espada ng marahas na enerhiya, na pinunit si Quincy. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang talon patungo sa tagapagmana ni Zane. Ang pag-atake ay lumipad sa himpapawid, pinutol ang lahat ng nangahas na hamarang. Sa isang nakakasakit na luha, si Brandon Zane ay bumagsak sa lupa sa madugong paghihirap. Zephyr. Ang kanyang braso ay naputol mula sa pag-atake, si Zephyr ay pinutol ang kanyang paa mula sa kanyang collarbone, kahit na hindi niya ito pinatay. Malapit na iyon. Kumunot ang noo ni Zephyr, alam niyang si Brandon ang lumayo, grabe ang kahihinatnan nito. Patayin silang lahat. Utos ni Zephyr, forward. Ang Kan Riders ay nag-strut sa kanilang mga kabayo ng ilang sandali bago sila mabangis na umabant. Anuman at lahat ng mga kalaban ay tinapakan o pinutol sa kalahati ng Kan. Alam ni Zephyr na hinding-hindi hahayaan ng mga Zanes na dumausdas ang pag-ataking ito, kung hindi nila alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Kan. Muli, isa pang patayan ang yumanig sa buong Starlight. Ang lahat ng mga angkan, maging ang mga hindi sumuko sa Kan, ay mula ngayon ay natakot sa pagpapasakop. Kung ang pagwawasak ng araw ay hindi nakumbinsi ang Starlight ng kapangyarihan ng Kan, ang pagkawasak ng Zanes ay tiyak na ginawa. Ang Kan ay dapat katakutin, at hindi sila matapakan sa ilalim ng kanilang mga riders, hooves. Ang mga Zanes ay ganap na napawi sa isang maliit na puwersa ng 15. Walang sino man sa Starlight ang makakalimot sa Kan Riders. Kabanata 125. Magaling. Masayang umiyak si Spout, sumabog ang kanhol sa pagdiriwang. Isang malaking kaluwagan at kaligayahan ang tumakip sa mukha ni Spout sa pag-alam kung gaano kalakas ang Kan Riders. Pagkatapos ng lahat, ito ay dahil sa malisya na ito na walang sino man sa Starlight ang nangahas na tumawid muli sa Kan. Aking Panginoon, ang Kan ay nakinabang ng husto sa ekskursyon na ito. Mukhang wala nang maglalakas loob na salungatin kami kailanman.
Excited na sabi ni Lewis kay Zephyr. Walang alinlangang masaya si Zephyr, ngunit hindi niya pinansin ang sinabi ni Lewis. Panginoon, nakikita ko na masaya ka, ngunit hindi para sa pagbagsak ng Zane sa tingin ko. Tanong ni Lewis, na muling nag-aalinlangan na basahin ang ekspresyon ni Zephyr. Si Zephyr ay 16 lamang, ngunit may karunungan at propesyonal na pagpapasya ng isang matandang lalaki. Mahirap sabihin kay Lewis. Ang tunay na nagpasaya kay Zephyr. Tama ka, Lewis. Hindi ako natutuwa sa ginawa natin sa Zane, instead, I'm happy for my new toy. Masayang sagot ni Zephyr. Kanina, bumisita si Linus Star bukod sa pagdalaw kay Leia, may binigay siyang balita kay Zephyr. Dumating ang isang mahusay na Smith sa Starlight. Sinasabing nagdadalubhasa siya sa maalamat at kakaibang pagkakayari. Gamit ang fantastical ore ni Zephyr, maaari itong sa wakas ay mahubog sa isang malakas na sandata. Ito ay kinuha ng isang mahusay na load-off sa Zephyr's isip, lalo na sa tournament paparating na. Sumama ka sa akin, bisitahin natin yang Smith na yan. Nakangiting sabi ni Zephyr kay Lewis. Sa opisina ng alkalde, itinaas ng isang matandang lalaki ang kulay pilak na baras na bakal, at magiliw na sinisiyasat ito. Oo, meteor metal ito. Isang malaking kayamanan, walang duda. Ang matanda ay mukhang nasa kanyang huling mga taon, ngunit naglabas ng maraming karanasan at kapangyarihan. Ang kanyang maikling manggas na kasuotan ay nagpapakita ng kanyang mga bultuhang braso, mas malaki kaysa sa karamihan, mas malakas kaysa marami. Ang matandang ito ay hindi lamang isang magaling na panday, ngunit isang master smith sa bagay na iyon. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan, kaya siya ang tinutukoy nila. Ang kanyang husay lang ang kailangan niyang makilala. Sa tabi niya, umupo si Bruce Star sa tapat nila, inaasahang nagbago ang ekspresyon niya nang makita niyang inilabas ni Zephyr ang mahalagang metal. Pagkatapos ng lahat, ang meteor metal ay isang napakahalagang kalakal. Master Smith, maaari mo bang kunin ang metal na ito at gawin akong espada? Magalang na hiling ni Zephyr. Siyempre kaya ko, ito ay sapat na. Sagot ng Smith, at inangat ang ulo para tingnan si Zephyr. Naramdaman ni Zephyr na tumingin sa kanya ang Master Smith. A strong body. Good, good. You deserve a blade that will be crafted by me. Deklara ng panday. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Starlight, bukod sa imbitasyon ni Bruce, ay dahil malapit nang sumabog ang isang bulkan sa loob ng Starlight. Kailangan kong pumunta doon para mangolekta ng mahahalagang materyales. Punta tayo doon para huwadin ang iyong espada. Patuloy niya. Bulkan. Mount Ashok ba? Nag-aalalang tanong ni Bruce nang marinig ang balitang ito. Ang Mount Ashok ay isang bulkan sa Starlight, madalas itong bumubula at umiikot, buti na lang at walang nakatira malapit sa bulkan. Kaya naman, marami ang walang pakialam dito. Sa katunayan, ang Mount Ashok ay madalas na naglalabas ng lava, na sa paglipas ng panahon, tumigas sa isang napakahalagang materyal Ashok Obsidian. Ang Ashok Obsidian mismo ay may kakayahang maglaman at gumamit ng matinding init, kung idaragdag ko ito sa metal, walang alinlangan na ito ay pagsasamahin sa isang maalamat na sandata ng alloy make. Kabanata 126. Sa pag-abot sa paksa ng Ashok Obsidian, ang ekspresyon ng Master Smith ay nagbago ng husto, tumaas ang kanyang volume habang ipinaliwanag niya, bakit hindi mo ako sundan ngayong gabi? Masyadong matibay ang meteor metal para matuno ng conventional lava, dapat kong huwadin ito gamit ang sarili kong enerhiya sa ibabaw ng bulkang iyon. Mahinang sabi ni Master Smith. Walang problema. Lumiwanag si Zephyr, hindi makatanggi sa alok na ito. Mabilis na dumating ang gabi. Sa ilalim ng escort ng mga bantay ng bayan, si Zephyr at ang Master Smith ay pumunta sa Mount Ashok. Naramdaman na nila ang matinding init mula sa base ng bulkan, para silang nasa oven. Malapit sa Mount Ashok, maging mga bato o halaman, lahat ay may kulay na pulang-pula. Ang isang posibleng dahilan ay ang matinding init. You lot can stay here. Assessing your current level, it would be hard for you to with the high temperature further on up, the Smith said.
Nang marinig ito ng mga gwardya ay hindi maiwasang mapasulyap kay Zephyr, at iniisip kung ang isang binatang tulad niya ay higit na nakahihigit sa kanila. Gayunpaman, nang maalala ang mga bagay na ginawa ni Zephyr, mabilis nilang napagtanto na hindi nagbibiro ang matandang Smith. Ang Master Smith ay isang prangka kahit na bastos na tao. Isang matapat na lalaki, isa na nagpabiya kay Zephyr. Sinimulan nilang dalawa ang kanilang paglalakbay sa bundok. Nang nasa kalagitnaan na sila, biglang bumagsak ang hangin na may dalang init, mas mainit kaysa sa paanan ng bundok. Naramdaman ni Zephyr na nasunog at kumukulo ang kanyang balat mula sa hangin, at mabilis niyang ginamit ang daan upang protektahan ang sarili habang hinihigop din ang ilan sa mga ito. Anong init? Mas mainit na ito kaysa sa normal na lava, at ito ay isang simoy lamang na dala ng hangin sa atin. Napaisip si Zephyr na naalarma sa laki ng bundok na kasalukuyang kinatatayuan niya. Ayon sa alamat, ang Mount Ashok ay ang huling pahingahan ng isang mahusay na phoenix. Ang mga phoenix ay hindi kailanman tunay na namamatay pagkatapos ng lahat, sila ay matutulog lamang, naghihintay na muling ipanganak balang araw. Sa kanyang pagkakatulog, ito ay kumikislap at habang ito ay lumiliko, ay lumabas ang bundok Ashok. Ang sabi ng matandang panday. Master Smith, totoo ba ang alamat na ito? Curious na tanong ni Zephyr. Mahalaga ba ito? Umiling ang panday. Nang marating nilang dalawa ang tuktok ng bulkan, isang malakas na bagzo ng mainit na hangin ang bumungad sa kanila. Ang lupa ay nanginig sa ilalim ng kanilang mga paa, ang bulkan ay kumulo at ang lava ay marahas na bumubulusok ng pabago-bago, bawat patak ay tila may sariling buhay. Ito ay hindi ordinaryong lava, sa katunayan, maaari itong gawing mas malakas at mas mainit na uri. Ang bulkan ay bumubulusok at dumagundong, biglang bumangon ang isang malaking surge ng enerhiya, ang bulkan ay sumambulat ng bula ng lava. Ang lava spout ay mukhang isang dragon, na handang lumabas mula sa nagninangas na pagpigil nito, ngunit mayroon itong pumipigil dito. Ang ekspresyon ng Master Smith ay naging seryoso, kung sisabog ang halimaw na ito, mawawala ang lahat ng starlight. Walang makakatagal sa galit ng kalikasan. Ngumisi si Zephyr, iniisip sa sarili. Siguradong bagay iyon. Tiningnan ni Zephyr ang lava sa ibaba, bago nagpadala ng isang maliit na daloy ng enerhiya, na inabot ito upang hawakan. Habang ang kanyang enerhiya ay konektado sa lava, nakarinig siya ng isang malakas na dagandong na dumurog sa kanyang espiritu. Kabanata 127. Mabilis na nag-react si Zephyr, nagmamadaling binawi ang kanyang espiritual na enerhiya, nag-iingat sa paglamon ng bulkan. Ang lakas at gutom na iyon ay hindi maiwasang magtaka kay Zephyr, may buhay bang naninirahan sa ibaba ng bulkan? Habang nagmumuni-muni si Zephyr, isang malaking surge of energy ang pinakawalan sa tabi niya. Ang Master Smith ay humakbang patungo sa lava, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang mapula-pula na aura. Oras na para pumasok siya sa trabaho. Habang ang kanyang enerhiya ay nakipag-ugnayan sa lava, hindi siya nakuha, ni ang kanyang mga depensa ay nabasag. Ito ay sumabog lamang sa pagtama, gayunpaman ito ay sa isang hindi marahas na paraan, tulad ng Smith ay humiram ng kanyang enerhiya. Habang umuungal ang lava sa bahagyang pagsuwi, maraming bumubulusok ng apoy at apoy mula sa lupa sa paligid kung saan natatakpan ang panday. Eto na. Ang Smith uttered, biglang, siya pinakawalan ng isang alon ng enerhiya mula sa kanyang mga armas, at siya summoned maraming mga kamay. Tila nilalabanan niya ang lava mismo. Isang maliksi. Bulalas ni Zephyr, sa pagkamangha sa kapangyarihan ng matanda. Ang maraming kamay ng Smith ay tumawid sa lava, at hindi nagtagal, natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang pulang batong pang-alahas, natatakpan ito ng madilaw-dilaw na marka ng Ashok Obsidian. Aha! Ulit. The Smith chuckled, sa katuwang-tuwa siyang naglahad muli ng kanyang mga braso. Biglang lumabas ang isang malaking haligi ng lava mula sa bulkan, anong ginagawa mo, nakatayo ka lang dyan? Halika, tulong! Sigaw ni Smith. Ihagis mo ang iyong metal sa haligi. Ito ang puso ng bulkan. Ang init ay hindi masukat. Ito lamang ang makakatunaw ng iyong metal.
Nagpatuloy ang panday, senyales na lumipat si Zephyr. Yes sir. Sigaw ni Zephyr habang inihagis ang kanyang meteor metal sa apoy, at agad itong nilamon ng lava pillar. Sa loob nito, dumating ang tunog ng pagigig ng metal. Isumite. Sumigaw ang panday, na inuutusan ang lava, ang metal, ang init, at ang hangin sa paligid, habang siya ay nagpapanday gamit ang kanyang maliksi na mga daliri. Napansin ni Zephyr na ang mga kamay ay naglalabas ng mga panginginig ng boses sa kahabaan ng haligi, pinananatili ito sa lugar, na pinalaki ang metal and lava. Bilis! Ipadala mo ang iyong enerhiya sa metal. Pinigilan ko ang metal para sa iyo, ang kailangan mo lang gawin ay ilipat ang iyong essence dito. Ito ang magbibigay sa iyo ng ultimate convergence. Galit na sigaw ng Smith, ang kanyang noo ay basang-basa ng mga patak ng pawis, ang bawat butil ay naglaho sa sandaling ito ay lumitaw, sumangga sa ilalim ng matinding init. Kahit na ang isang Master Smith ay hindi makayanan ang gayong nakakatakot na init ng masyadong mahaba. Sa isang dagandong, ipinadala ni Zephyr hindi lamang ang kanyang lakas, kundi ang kanyang kapangyarihan. Siya ang bubuo ng pinakahuling sandata, na hindi lamang may sariling mga diwa, ngunit ang kapangyarihan ng isang dragon. Nakatitig lang ang Smith sa pagputok ng enerhiya ni Zephyr. Iyon ang una niyang nakita ang gayong kapangyarihan na nagmula sa isang tao. Ang batang ito ay dapat 1 in a million. Ikinararangal ko na nakilala ko siya. Sa pag-iisip na ito, ipinatawag ng Smith ang lahat ng kanyang lakas upang mapanatili ang haligi at mabuo ang metal, ibinigay niya kay Zephyr ang kanyang lahat. Kasabay nito, natagpuan ni Zephyr ang pagkakalagay ng metal, at mabilis na inilipat ang karamihan sa kanyang enerhiya dito. Kabanata 128. Biglang naramdaman ni Zephyr ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang malakas na pagtutol ang nagtulak pabalik laban sa pag-interloping ni Zephyr, na naging sanhi ng pag-pop at pag-crack ng kanyang mga buto sa mga lugar. Isa lang ang putok mo, talukap ng mata. Dito ka magdedesisyon kung gaano kahusay ang itataya ng sandata mo, tawag ng Smith. Nang marinig ito, muling umungal si Zephyr, at ipinadala ang kanyang lakas, ipinadala ito sa metal, na nakikipaglaban sa paglaban upang masupol ito. Habang siya ay lumalaban ng mas malakas, ang puwersa ay sumuko ng higit at higit pa. Nang makita ang enerhiya ni Zephyr na nagtatagpo, ang Master Smith ay mabilis na kumilos, na bumubuo ng mga martilyo upang hampasin ang lava. Sa bawat hampas, ang metal ay sumabog na may maliwanag na pulang-pula na sparks. Ang bawat hampas ay umalangaw-ngaw sa hangin, malakas at walang hiya, isang shockwave sa sarili nitong. Kasabay nito, naramdaman ni Zephyr ang pag-crack ng metal sa ilalim ng mga hit, na humahaba sa bawat sunod-sunod na hampas. Hanga siya sa husay ng Master Smith. Sa bawat hampas ng kanyang pulang-pula na martilyo, ang meteor metal ay lubhang nagbago, lumiliit, pinate nito ang hindi kanais-nais, at hindi kinakailangang mga mineral. Magpatuloy. Ipadala mo ang iyong lakas. Tawag ng Smith habang itinataas ang kanyang martilyo. Sa puntong ito ang metal ay nasa kalahati ng laki nito. Yes sir. Mabilis na nag-react si Zephyr, nag-conjure ng mas maraming enerhiya mula sa kanyang kaliskis, at naramdaman ang aura ng isang malaking dragon sa paligid niya. Sa isang basag na ingay, muling ipinadala ni Zephyr ang kanyang enerhiya. Isang malakas na kalansing ng bakal ang umalangaw-ngaw sa buong bundok. Napakahusay ng gayong mga pagsisikap, na maging si Zephyr ay nagsimulang humihingal. Gayunpaman, ito ay hindi para sa walang kabuluhan, dahil ang metal ay dahan-daang nabuo sa nais nitong hugis. Maraming kamay at martilyo ang tumama sa metal. Huwag kang susuko, anak. Tumawag ang Smith, kusang loob na nag-iwas ng pansin mula sa kanyang Herculean na gawain. Hindi napigilan ni Zephyr na magkaroon ng malalim na paggalang sa matanda. Ang sinumang iba pang manlalaban ay hindi kailanman nagligtas ng anumang pansin. Nakuha ko. Confident na sagot ni Zephyr. Biglang, nang matapos siya, isang malakas na puwersa ang bumungad sa kanya. Ang enerhiya na ito ay mas malakas kaysa sa dati, itinulak pabalik si Zephyr. Paano naging ganito? Pagtataka ni Zephyr na tinakpan ang mga mata.
Tumayo ka. Sigaw ng Smith, napansin niyang umaatras si Zephyr. Mabilis niyang inutusan ang metal sa pagkakalagay, iniwan ang kanyang mga kamay upang hawakan ito ng matatag. Dahan-dahan ang metal na dahan-daang hinubog sa isang espada. Kasabay nito ang pag-vibrate ng pulso mula sa haligi. Focus, anak. Nasa huling hakbang na tayo. Hanggat iisa mo ang iyong kaluluwa sa metal, magiging isa ka sa iyong talam, anuman ang labanan. Gayunpaman, hindi sapat ang enerhiya lamang. Dapat nating gamitin ang iyong dugo para huwad ito. Tanging sa pamamagitan lamang ng iyong dugo, ang talam ay nararapat na madikit. Sa pamamagitan lamang ng iyong dugo, ikaw ay sasamahan. Utos ng Smith, tingnan mong mabuti, bata. Bawat ron na inukit ko, dapat mong sundin. Sumunod ka sa iyong dugo. Dapat mong pagsamahin ang iyong espiritu sa talam. Puno ng pananabik at pag-asa ang tono ng Smith. Yes sir. Hindi nagprotesta si Zephyr, pinilit niyang ilabas ang isang daloy ng dugo, na protektado mula sa init ng kanyang enerhiya, sa haligi ng apoy. Kabanata 129. Ngayon na. Huffed ang Smith, bilang siya nagpadala ng isang volley ng enerhiya sa haligi. Pumunta ka. Sigaw ni Zephyr, at pinalabas ang kanyang dugo. Isang kislap ng pulang-pula ang sumambulat mula sa haligi, na umaakit sa mga patak ng dugo upang masipsip sa metal. Dinala ng agos ng dugo na ito ang espiritu at kaluluwa ni Zephyr. Sa sandaling nakipag-ugnayan ito sa metal, kumikislap ang mga kislap ng liwanag at sumabog mula sa loob. Maaari pang ang makita ng isa ang umuungal na dragon sa loob ng haligi ng apoy. Ano? Ito ba ang asensya ng armas? Paano? Tanong ng Smith sa sarili nang makita ang silhouette ng dragon. Ang mga essences ng armas ay maaari lamang mangyari sa mga maalamat na armas, ito ay isang 1 in a million make. Sila ay napakabihirang. Kahit na ang meteor metal ay bihira at lubos na hinahangad, hindi ito ang pinakamaalamat na materyal. At saka, si Zephyr ay isa lamang lakas ng level 8, paano niya nabigyan ng essence ang sandata? Habang pinag-iisipan ito ng Smith, isang flash ng liwanag ang bumungad mula sa lava pillar. May likas na nangyari sa loob ni Zephyr habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang espada ang lumipad sa kanyang pagkakahawak, agad itong mukhang extension ng kanyang katawan. Ang taybak ay mukhang napakasimple at karaniwan, ngunit sa talam nito, makikita ng isa ang masalimuot na mga ukit at mga paghabi ng isang pinong metal, na katulad ng anyo ng dragon. Sa isang huff, ipinadala ni Zephyr ang kanyang enerhiya sa espada. Hindi nagtagal, ang espada ay tumugon sa sarili nitong maikling pagsabog, na sinamahan ng nagngangalit na dagandong ng isang dragon. Ang enerhiyang dala ng espada ay sa isang dragon. Ang talam ay kumikinang sa liwanag ng enerhiya ni Zephyr, na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Sa karagdagang inspeksyon, napansin na ang espada ay maaaring may sariling kalooban. Ang draconic silhouette ay mukhang totoo, ang katawan nito ay tila gumagalaw sa mismong talam, ang mga kuko nito ay nakakapit sa metal, ang buntot nito ay sumabay sa hangin, at ang mga kaliskis ay kumikinang ng maliwanag. Tila isang buhay na dragon ang nakapatong sa kanyang talam. Sa huling pagsabog ng enerhiya na yumanig sa Mount Ashok, bumalik ang espada sa palad ni Zephyr. Simula ngayon, tatawagan kang Draken, deklara ni Zephyr habang pinagmamasdan ang kanyang bagong natagpuang sandata. Bahagyang tumunog ang espada habang hinahaplos ito ni Zephyr, na nagpapakita ng pagsang-ayon nito sa pangalan ni Zephyr. Anong kapangyarihan? Tahimik na napabuntong hininga ang Smith, sa pagkamangha sa kakayahan ni Zephyr. Bagamat nakatulong siya sa paggawa ng mainam na talam na ito, ang pinakamahalagang hakbang ay ang kay Zephyr. Sa pamamagitan lamang ng sarili niyang lakas at dugo, makakagawa siya ng ganoon kagandang talam. Sa madaling salita, ang mga kakaibang katangian ng talam na ito ay nagmula kay Zephyr. Ang Smith ay pupunta hanggang sa sabihin na ang talam na ito ay maaaring karibal sa mga mula sa alamat. Isang magandang talam. Nakangiting sabi ni Zephyr. Mabilis siyang lumingon sa panday, at yumuko ng may paggalang, nagpasalamat sa kanya. Master Smith,
Maraming salamat sa trabaho mo. Ngumiti ang Smith. Enough, you needn't thank me. The one who truly forged this was you, not me. Trust me kid, you're one of a kind. Nagpatuloy ang Smith, bagaman hindi ko alam kung sino ka, o kung ano ang dala mo, ngunit para makagawa ka ng napakahusay na sandata. Ikaw, anak ko, ay hindi simpleng kabataan. Ang panday ay nabigla sa kapangyarihan ni Zephyr, sa pamamagitan at sa pamamagitan. Kabanata 130. Ang love ay titigil sa pagngangalit sa lalong madaling panahon. Iminumungkahi kung manatili ka rito ng kaunti, baka kunin ang ilang primordial energy nito. Paalala ng Smith kay Zephyr. Ito ay dumating bilang isang sorpresa. Pagkatapos ng lahat, ang Smith ay kilala na walang malasakit at walang malasakit sa iba. Hindi niya inaasahan na magpapakita ng ganoong pag-aalaga sa kanya ang Smith. Tama. Maraming salamat, Master Smith. Tumango si Zephyr. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Zephyr ang paalala ng Smith, dahil hinding-hindi niya papalampasan ang ganoong pagkakataon. Ang ganitong malaking konsentrasyon ng primordial energy ay walang alinlangan na makakatulong sa pagpapanumbalik ng kanyang nawalang enerhiya at dugo. Nakakross-leg si Zephyr sa lupa, pinakiramdaman ang mga enerhiya sa paligid niya, bago sinipsip ang lahat. Sa patnubay ng kanyang might, hindi lamang na-absorb ni Zephyr ang enerhiya ng mabisa, ngunit naibalik din nito ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang mga pangangailangan. Para siyang isang whirlpool ng enerhiya na sumisipsip sa mga kapangyarihan sa paligid niya. Nakatingin lang ang Smith kay Zephyr na nanlalaki ang mata. Upang sumipsip ng napakalaking enerhiya ng napakabilis kahit isang agile tulad ng isang ay hindi makagagawa nito. Iba talaga ang batang ito. Kung may ibang manlalaban na gumawa nito, walang alinlangan na sasabog sila sa lahat ng ito. Isip ng Smith, habang nakatingin kay Zephyr na nilamon ang primordial energies ng walang isyo. All the while, nanatiling ignorante si Zephyr sa mga titig ng Smith. Nararamdaman na lamang niya na ang mga naubos na reserba ng kanyang katawan ay naibalik ng lampas sa kanilang mga limitasyon. Lumawak ang kanyang mga channel ng enerhiya, bumuti ang kanyang kaluluwa, at lumakas ang kanyang katawan. Bukod sa pag-absorb ng mga environmental energies, hindi nakalimutan ni Zephyr ang kanyang espiritual na bahagi, mabilis siyang pumasok upang sumipsip ng higit pa sa espiritual na enerhiya ng Winged Serpent para palakasin ang kanyang sarili. Bagamat kasing lakas na siya ng isang agile ngayon, hindi pa nakontento si Zephyr. Nais niyang maging mas malakas, sapat na malakas upang makipaglaban sa mga maalamat na mandirigma noong unang panahon. Alam niyang sa sandaling mabisa niya ang kanyang paggawa ng tableta rito, tiyak na mapapalaki pa niya ang kanyang kapangyarihan para makipaglaban sa mga mahuhusay na manlalaban na iyon. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay kulang siya sa kinakailangang enerhiya para gawin ito. Nakabisado ko lang ang 7 Slashes and Earth Shatterer. Bagamat pareho silang malalakas na teknik, mas maganda ang isa kaysa sa isa. Mas maaga akong aalisin ang Earth Shatterer pabor sa aking sword skill. Mukhang kailangan kong mag-focus sa paghahasa ng aking mga kasanayan gamit ang talam. Gayunpaman, sa aking diskarte at focus na pinagsama sa aking bagong sandata, Draken, nasasabik akong isipin kung anong pinsala ang magagawa ko dito. Napaisip si Zephyr habang hinihigop, at hinihigop. Sa tuwing bumubuti siya, susuriin niya kung gaano siya katatag sa kasalukuyan bago magpatuloy upang pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang tanging paraan upang mapabuti pa. Habang nagsasanay si Zephyr, hindi niya alam na may mabilis na lumilipad patungo sa starlight, na parang isang stroke ng pag-iilaw. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nakakatakot kaya. Talagang iba sila.